Ayan po. Inihanda ko na pala ang hand feed formula at ang syringe ko na pasensya po pala at hindi ko napakita kung paano ko tinimpla itong formula na ito at medyo naisip ko lang nung late ko na naisip na videoan yung so ayan, so pinapakain na natin ang ating inakay. So base pa lang po ito sa aking mga napapanood sa ating YouTube channel, no? Sa mga nagpo-post po dati ng mga kanilang kung paano po nila pinapakain ang kanilang mga hand feed. Dito po ako nag-base. Actually, sa pagtitimpla rin po ng formula, dun din po ako nag-base sa ating mga kapwa ating mga YouTuber na nag-share po ng kanilang kaalaman regarding po sa pag-hand feed ng ating mga inakay. So, ayan po at disclaimer lamang po, ito po ay aking kaalaman dahil sa panonood ko sa mga YouTube kilala nating mga YouTube vlogger regarding po sa pag-aalaga ng ating mga ibon. Kaya ito po, ina-apply ko lamang po at ipinapakita ko lang po sa inyo kung paano ko po ginagawa ang pagpapakain ng ating mga inakay. So, ito po yung first time ko po magpakain ng inakay ko, no? So, actually, wala pa silang pangalan. Yan yung first na inakay ko. Yan ang unang inakay na nag-hatch, no? Yung second ko kasi is, mamaya, papakita ko sa inyo. Yan yung pangatlo. Minalas yung pangatlo natin. Siguro kung maaga-aga kong nilabas yung mga inakay ko, siguro na survive din natin yung pangatlong inakay. Sa kanilang tatlo kasi siya yung huling na-hatch eh. Actually, mayroon pa siyang isa pang itlog na hindi pa napipisa. So, waiting pa rin ako kasi ilang araw na parang sumobra na pero kasi may similya naman siya eh. So, based sa napapanood ko, sabi nila kapag may similya yung antayin ko lang. So, inaantay ko pa rin. Hindi naman siya mukhang bugok, hindi naman siya yung nangangamoy or something. Siguro, antayin ko lang sa tamang panahon. Ay, balik tayo ito sa ating pinapakain. Yan yung pinakauna nating first time ko rin palang magpa-hand feed. Wala pa rin talaga akong nalalaman, wala pa talaga akong kaalaman pagdating sa pero based sa mga napapanood ko sa mga YouTuber natin, ito lang naman din ang ginagawa nila kung paano sila nagpapa-hand feed ng mga kanilang mga inakay. So, ayan. Medyo hindi naman pala sila mahirap pakainin. Actually, naghahanap pa ako ng naghanap pa ako ng mga syringe na may mahabang yung parang mahabang tube para mas sakto sa maipasok ko mismo sa nila. Pero kahit yung mga ordinary syringe lang pala, actually 3 ml kung nakuha kong syringe, hindi naman din ganun kahaba yung niya, yung tag dito, yung mismong tube niya sa dulo. Maiksi lang, pero madali rin naman palang kasi iano mo lang sa bibig ng inakay natin. Automatic pumanga naman yung inakay natin. Lalo na pagka, first time nilang makakain na ng formula. So, siguro ito na yung time na para hanap-hanapin din nila, no? Mas madali na natin mapapakain sila ng formula. So, sa mga gusto pong magtanong regarding sa pagpa-hand feed, yan, sa ngayon, so wala pa akong medyo maipapayo sa inyo. Ang maipapayo ko lang is mas manood tayo sa ating mga kilalang YouTube channel, YouTube vlogger na regarding sa ating napapanood ng mga, sa pag-iibon. Yan, mas marami tayong matututunan sa kanila kasi mas mga veterano at mga talagang
kumbaga nasa linyahan na nila yung pag-aalaga talaga ng ibon. So ayan po, kinuha ko na po dyan yung pangalawang nating ibon. Siya yung pangalawang nag-hatch sa mga apat na itlog ko, no? Siya yung pangalawang nag-hatch. So ilang araw na ba siya nito? Actually hindi ko na napapansin kung ilang araw ko na sila na So ayan, based naman talaga sa, ayan, ngayon lang din ako nagpa-try yung pakain ng C-range. So, ayan, nakikita ko naman na hindi naman sila mahirap pakainin. So, ayan, no, ang laki-laki ng kamay ko. Kung titingnan nyo po, ang laba-taba ng kamay ko. Pero, sobrang alalay lang talaga ang paghawak natin sa ating mga inakay. Kasi, konting piga lang natin, alam ko, feeling ko, talagang konting piga natin yan. May tendency parang baka mabali natin yung mga leg nila, no? Or mapilahin natin. So, alalay lang. Kasi kunting pwersa lang na ibibigay natin, malaking pwersa na para sa kanila yan. So, iba kasi tayo. Sila pa lang, nagde-develop pa lang yan. So, laging tatandaan natin na kailangan gentle lang ang paghahawak natin sa ating mga inakay. So, yan. Inilawan ko po siya para mas makita nyo sa ating camera. So, once again, sa mga gusto po magtanong regarding sa pag-iibon, ayan po, pinapakita ko po sa inyo kung paano ko pinapakain natin ng hand feed itong mga ilaga nating ng feed formula, itong mga alaga nating mga inakay, no? So, regarding po pala sa ating hand feed, actually, itong hand feed na ginamit ko is yung Sakto formula product. Gawa po ito ng Cup. Saan magawa ito? Baka ito talaga manufacturing niya yung Sakto formula product. No? So, actually, wala pa talaga akong idea regarding dito. Sa nabili ko to 100 grams pa lang. Tinry ko pa lang kasi beginner pa lang naman talaga ako. Kumbaga newbie pa lang ako sa pag-aalaga ng inakay. Actually, matagal na ako nag-aalaga ng ibon, pero sa pag-aalaga ng mga inakay, this is my first time talaga na mag-hand feed nating mga inakay. Pero feeling ko mag-enjoy naman tayo. Kasi ito yung kumbaga stress out natin pag tayo pagod sa trabaho. Although kahit pagod tayo sa trabaho, yung iba nakakalungkot lang na yung nag-give up sila sa pag-aalaga ng kanilang mga ibon dahil siguro hindi na nga nila masabay sa time nila. Yung iba dahil magkakaanak, o yung iba sobrang sa trabaho, hindi na nila masikaso yung kanilang pag-aalaga. Para sa akin naman is kailangan mo lang din talaga ng time management sa pag-aalaga ng ibon. Kasi ako, dito naman sa akin, maaga rin ako pumapasok sa trabaho, gabi rin ako umuwi sa trabaho ko. Pero at least, napapakain pa rin natin ng tama ang ating mga alaga. Ito, try ko pa lang ito sa mga inakay natin kung kaya natin i-survive to habang tayo po nagtatrabaho pa rin ng umaga hanggang gabi, kung paano natin to may survive tong mga alaga natin. So ayan, kailangan din talaga natin ng time management sa pag-aalaga ng ibon para na rin mabigyan natin sila ng time. Actually, kaya siguro talaga gumi-give up yung ibang mga breeder natin gawa ng so wala ng time at sobrang busy sa trabaho, ganyan. Pero merong mga bagong anak na alagaan, yan. So, hindi natin sila masisisi dahil hindi rin kasi basta-basta pwedeng mag-alaga ka lang ng gustuhin mo lang sa kagagaya na itong mga to. Kailangan mo rin ng malasakit. Kumbaga, ano mo na to,
kailangan parang ano mo na sa buhay to. Kasama mo na sa buhay mo, sa everyday na lifestyle mo. So, ayan. Medyo madaldal na ako, no? Habang pinapakain natin, medyo sa ngayon at pinapakain ko pa lang to ng ng sakto lang, no? Kasi nakikita ko yung niya, yung crop niya is parang puno pa siya ng pagkain. Siguro talagang fuel siya ng mga parents nito ng ng pagkain. So antayin lang natin to, siguro next na natin, pakain natin. Hintayin natin kung lumiit yung kanilang mga crop. Para kasi mahirap ayan, sa mga nakakapanood po nating mga veterano, pa-comment na lamang po kung tama po yung ginagawa nating mga procedure sa pagpapakain nating mga inakay. Paki-comment lamang po. And again, sa ating mga manonood, subscribe na lamang po sa ating channel. Paki-suportahan po. And share po natin ating video sa mga kaibon natin dito, no, ng mga mahilig mag-iibon. Sa mga gusto magsimula po na pag-aalaga, suportahan lang po ninyo ang aking channel nang mas marami pa tayong video ang may upload para sa mga ating mga manonood at mabigyan namin kayo ng konti kaalaman regarding sa pag-iibon. So again, maraming salamat po at papakita ko po sa inyo ang ating next feeding by bukas. Try natin gumawa uli ng video. So magkita-kita na lang ulit tayo. Maraming salamat. See you and goodbye.